Kaya yung ginagamit para sa confidential and intelligence funds, ay para sa survival ng ating estado. Dahil itong mga kalaban ng gobyerno, ng bansa natin, gusto nilang pabagsakin at gusto nilang sila ang maging makapangyarihan sa isang ideolohiyang laban sa demokrasya. Hindi mo pa napapansin mo lahat kayang pasukin ng mga hacker. Bakit? Anong ginagawa natin? Ganun ba kagagaling yung mga hackers? Na lahat na lang napapasok nila? Ano nangyari na sa mga pondo para gamitin to prepare? Di ba? Dami tayong pondo para dyan Bakit parang wala tayong naririnig kung ano nga ba? Akala ko sasabihin nila the fund is not enough kaya nahahack sila. Is it enough? Meron bang ginagawa o wala? Walang ginagawa. But the fund is intact and enough. Pero alam mo, Attorney Sal, ano bang sinasabi dito, Attorney Sal, sa mga government agencies natin, yung mga mahalagang website natin na nahahack? Baka naman sabihin ng mga hackers, patikim lang yan. There's more to come pag hindi kayo nagano. Ganun ba sinasabi ng mga hackers sa mga nasa pamahalaan? Na parang kung makahack sila at... Teka muna. Sinabi mo bang nahack? Halimbawa, yung House of Representatives, nahack. Anong ibig sabihin nahack? Nakapasok sila? Oo. Sa mga sekreto ng House of Representatives. Ay, hindi pa naman. Website pa lang naman. Website. Well, so far, ang alam natin, website lang yung nahack. Pero yung mga information sa mga offices sila or I'm not sure kung they have that capability to hack, Pero yung mga ganito kasing hacking, pinapahiya lang nila yung mga opisina ng pamahalaan na ginagawang katatawanan. It's insulting para sa akin tingnan na itong mga respetado na mga government agency ginaganon-ganon na lang ng mga hackers, Attorney Sal. Okay lang yan kung papatamaan nila yung mga kalokohan na ginagawa. O ngayon, i-hack pa nila. Kung ang intention ipahiya dahil sa mga kalokohan nila, okay na, i-hack ng mga yan. Pero kung ang intention ng hack para... Pero wag lang doon sa mga services ng gobyerno, Attorney Sal, katulad ng ginawa sa PhilHealth na, 'di ba, for a time naging naging offline yung ilang yung system nila para doon sa nais pa-register o mag-follow up, nahihirapan sila, 'di ba? Because of the hacking incident. So, sana ganun din sa iba pang mga government agency. Halimbawa, kung ma-hack ang PCSO tapos nakamahaba yung pila doon sa mga nanghihingi ng tulong. Masakit sa ulo yon na hindi makakuha agad ng tulong yung mga kababayan natin na nangangailangan kasi nga nahack o nagka-problema yung sistema nila. So, sana wag naman ganun, Attorney Sal. Yeah. Kailangan, pag ganyan ng usapan, pag hinahack mo na nasisira na yung operasyon, ibang usapan yan. That is why, kailangan, matagal na natin narinig yan. If I remember right, ilang taon na yung mga hacking nila, parang wala naman solusyon. Dapat tutukan para may result at may solusyon, Attorney Sal. Samantala, kamakailangan itinaas ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang alert level ng Gaza sa level 4. Ibig sabihin nito ay mandatory na, Attorney Sal, para sa mga kababayan natin sa nasabing lugar na lumikas na ito kasunod sa pag-anunsyo ng plano ng Israel Defense Force o Israel Defense Forces na lusubi ng nasabing lugar matapos pumatong sa mahigit 1,300 tao ang pinatay ng Hamas sa gitna ng nasabing digmaan. At inaasahan natin na mas lalala pa yung sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa tingin niyo po ba ang evacuation order na ito ay dapat i-extend sa buong bansang Israel at hindi lang doon sa conflict area doon sa Gaza? Kung maalala mo, Attorney Sal, may 3 Pilipino na kumpirmadong patay dyan sa
nangyaring kaguluhan at around 131 Filipinos mo dyan sa Gaza, 92 Filipinos ang humihingi na sila ay ma-repatriate. Ito ay ayon sa Department of Foreign Affairs. And today, we are expecting na, I think mga 8 Filipinos natin, at Attorney Sal, yung mga kababayan natin ang makauwi na sa Pilipinas. And sana, yung mga kababayan natin na nandoon sa conflict area ay hindi na magdalawang isip kung sinabi na ng gobyerno ng Pilipinas na yun nga, mandatory na yung kanilang repatriation and for their safety ay umuwi na sa bansa. Okay yan na pauwi natin lahat. Ang magiging problema nila, yung mga Pilipino ayaw mo. Yes. Hindi mo makakalimutan. Lalong-lalo na pamilya nila nandun na, ng mga asawang Palestinian. O kaya ng mga asawang Israelis. Ay hindi mo mapapawiyan. They rather remain there. Pero yung mga pwedeng iuwi, i-repatriate na lang for their safety. At ni-raise din ng Department of Foreign Affairs Attorney Sal na sana itong bansang Egypt ay between Egypt and Israel na magkaroon ng agreement na yung mga foreign nationals like yung mga Pilipino na dumadaan dyan sa border ng Egypt para wala Egypt, mauwi sila sa Pilipinas hayaan ng bansang o ng pamahalaan ng Egypt na safely makadaan yung mga kababayan natin dyan mula doon sa Gaza. Napansin mo ba doon sa mga news ngayon all over sa lahat ng mga networks abroad, meron ng mga practice and protests on both sides. I cannot even understand why Palestinians in other countries of the world are supporting the Palestinian state. Kailangan they have to go beyond their race dahil kung pati mga baby pinapatay, stage lahat na uri ng babae, lalaki, bata, matanda. Dapat hindi mo na sila suportahan yung mga yan. Ang mangyayari dyan, pag rally ng both sides, baka magkaroon pa ng violence yan. Lalong lalala. Kawawa yung mga bata, Attorney Sal, na apektuhan sa ganitong klaseng kaguluhan. Pero alam mo, Attorney Sal, yesterday sa Sounds of Worship ni Pastor, sa kanyang preaching, he emphasized dun sa doctrine, kung bakit, doctrine of war, kung saan ang hatred talagang punot dulo dito. Kaya nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa kahit sa amang panig ng mundo. And para ito, Attorney Sal, ma-address, alam mo ba yung cure dito is ang doctrine of peace, na ang susi naman dito ay pagmamahalan. So, kung ang mananaig lang sa atin lahat, Attorney Sal, ay ang pagmamahal sa kapwa natin at hindi yung hatred, wala sana ganitong klaseng gulo na mangyayari. Meron nga akong napanood na isang video sa social media. Merong isang Jew na nagsasabi na ito daw mga Jews, Israelis, lumalabag daw sa kagustuhan ng dakilang lumiga. Kasi, hindi ba kung matatandaan daw natin, nasa Egypt sila, nilayo sila ng Diyos, led by Moses. At ang tagubilin daw sa kanila, sila ay kung saan man sila makarating ng mga bansa, magiging masunurin sila. Susunod sila sa mga patakaran at hindi raw sila maaaring magtayo ng kanilang sariling bansa at hindi sila po pwedeng mag-occupy ng sarili nilang lupa. O yun naman yung galing yun sa isang Jew, ha? Iba naman ang kanyang pananaw. Kumakampi siya doon sa Palestina. Kasi di ba ang istorya ng at masalimuot talaga yung labanan nila, Attorney Sal, sana makakita sila ng common ground, Attorney Sal, for Palestinian and Israelites na magkaroon ng kapayapaan at hindi na natin mabalitaan na may mga
alam mo yung mga kabataan, mga kababaihan, inosente, Attorney Sal, na nadadamay dito. Pero alam mo, Attorney Sal, ni-raise din kasi ni Israeli Ambassador Ilan Floss na ma-interview siya dito sa SMNI. Kung makikita natin sa mga balita, bakit ba yung mga residential area tinatamaan doon sa Gaza Strip? Sabi niya, in-explain niya, etong mga areas na to, dito mismo yung headquarters sa mga Hamas. Ito daw mga Hamas, ginagamit niya yung mosque, paaralan, residential area, even ginagamit yung ambulance, Attorney Sal. Paglabas, akala ng Israeli Defense Forces, mga doktor na sa loob ng ambulansya. Paglabas, Attorney Sal, may mga armas. So, ayaw man labagin ng international law na, dapat safe itong mga mosque, itong mga eskwelahan, safety ng mga, even dun sa mga media practitioners, Attorney Sal, nadadamay din sila. At actually, may mga namatay na rin, na mga nag-cover dyan sa kaguluhan na yan. So, as the days goes by, journalist, namatay. Yes, Attorney Sal, habang nag-unfold yung nangyayari sa bansang yun, dumadami yung mga naapektuhan. Pero alam mo ba niya sa Palestine, kasi yung lugar na yan, atin sa West Bank at sa Gaza Strip. Yung Gaza Strip, ang namamahala dyan, mga Hamas. Nagkaroon ng survey dyan, 71% ng Palestinians ay kontra sa Hamas. 33% lamang ang kanila. Kasi daw, ang sama ng pamamahala nila, wala sila, palaging walang tubig, walang elektrisidad, grabe ang korupsyon. Kaya ayaw sila dyan sa Hamas. At nakita mo yung video, Attorney Sal, dun sa yung mga Hamas, may mga batang may hawak na armas. Oo nga. Alright. Maiba naman tayo, Attorney Sal. Nangako naman ang tinaguriang... Alam mo yung... Yes? Go ahead, Attorney Sal. I was about to say na kung mapapansin mo, ilang araw na nag-prepare yung mga Israeli Defense Force. Sasakupin nila yung Gaza Strip. I-invade nila yan eh. Kaya lang, ayaw nilang makulaan na pati yung mga civilian tatamaan. Kaya hindi ba pinapa-evacuate nila? Yeah. Ito naman mga Hamas, ginagawa nilang shield. Kaya human hindi shield. Nila pinapaalis. Ginagawa nilang human shield eh. Kaya dapat yung mga nandun sa Gaza Strip, mag-evacuate na muna sila. Alright. Samantala, Attorney Sal, nangako ang tinaguriang Magnificent Seven ang pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o yung PISTON, the Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, FEDJODAP, Stop and Go Transport Coalition, Association of Concerned Transport Organizations or ACTO, Pasang Masa, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP at ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na hindi sila sasama sa tigil pasada na gagawin ng mga grupong Manibela. Bukod dito, ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang hindi sinuspinde ang mga klase sa kanilang mga lugar. Kabilang narito ang Quezon City, Pasig, Manila, Taguig, Muntinlupa, Makati at Navotas. Tinapatan lamang ang tigil pasada ng mga nasabing lokal na pamahalaan ng mga libreng sakay vehicle sa mga rutang posibleng maapektuhan. Attorney Sal, with this, ano po ang salubin ninyo sa issue ng tigil pasada ng ibang transport group? Unang-una, hindi ko alam ano ba talagang gusto ng Manibela. Nag-strike na sila noon, hindi naman matagumpay. Ano ba talagang gusto nila? Ha? Parang ang pinakapunto lang naman nila. Ayaw nilang yung conversion from gas to electric para hindi pa sila ready, no? Kung yun lang naman ang kanilang naisip, nakausapin nila. At saka mukha namang payag ang gobyerno na yung modernization gagawin ng dahan-dahan, hindi naman biglaan. Hindi nga sila magkaisa. Pero mo, 7 transport group ang hindi sasama sa kanila. Mm-hmm. Kung Manibela, ito ba grupo ng mga kaliwa ito?
I'm not sure, Attorney Sal, kung grupo ito ng makakaliwa. Well, Kasi yun nga kung- lang, kung hindi mga- naman nakisali doon yung malalaking transport groups dun sa kanilang tigil pasada. Samantala, nanawagan kamakailan ng human rights group na karapatan na i-abolish ang confidential and intelligence funds. Sa isang payag, iginit ng grupong kahapon lang, attorney, na hindi raw dapat ibigay ang mga ganitong klaseng pondo sa mga government entities o agencies na may kaugnayan sa human rights violation. Ayon sa Secretary General ng nasabing grupo, ang realignment ng CIF sa mga ahensya tulad ng National Security Council o National Intelligence Coordinating Agency ay nagdudulot ng malaking banta sa seguridad ng mga mamamayang Pilipino. Attorney, alam naman natin ang function ng mga nabanggit na government agency. Bakit ito ang sinasabi ng mga grupong yan? Ito yung mga grupo na hindi kinukundina ang CPP, NP, NDF at ayaw nila. Ayaw nila doon sa Office of the Vice President, sa mga civilian government agency. Ngayon, ayaw din nila sa maging sa NICA at NSA. Ano bang gusto nila, Attorney Sal? Well, ito lang ibig sabihin niya. Kontra sila kasi nga, kakampi nila yung mga teroristang NPA, EPP, NDF. Kaya ayaw nila na magkaroon ng confidential intelligence funds. Gaya ng aking pong payag, kaugnay sa mga payag ni Presidente Duterte in defense of the intelligence and confidential funds. Those funds are geared to protect the security of the state. Maraming kalaban ang Estado. Kaya kailangan mo talaga may pondo upang sirain ang mga pagtatangka sa pagsira ng gobyerno. Kailangan hadlangan at kailangan mo talaga ng pondo para dyan. Kaya yung ginagamit para sa confidential and intelligence funds, ay para sa survival ng ating Estado. Dahil itong mga kalaban ng gobyerno, ng bansa natin, gusto nilang pabagsakin at gusto nilang sila ang maging makapangyarihan sa isang ideolohiyang laban sa demokrasya. Kaya lalong halatang na sila ngayon na talagang ayaw nila ng confidential funds kasi nga ang target talaga ng confidential funds ay yung mga kalaban ng gobyerno. Pag yan ay kinontra mo, pero mo pati yung dapat na may hawak ng pondo, ayaw mo, isa lang ibig sabihin niya, kakampi ka ng kalaban. Kung tama yung linya ni BP Inday Sara, lalong-lalo na, pati yung dapat na humawak ng pondo, ayaw mo,